everyone! Welcome to our new vlog. This is a new episode with new recipe, which is pork steak. Flashing on your screen are the ingredients that we need, so sit back, relax, and enjoy. Ayan, hinahanda ko na po ang mga ingredients na kakailanganin natin. Kagaya ng sibuyas, hiniwa ko po yan slices into rings. Magsisilbi po yan toppings ng ating pork steak. Madali lang pong sundan ang ating recipe. Step-by-step guide procedure po ang nakikita nyo sa screen. So, I don't want to elaborate more. I just need you to enjoy the video that you're watching right now. Binalatan ko po ang bawang at pagkatapos ginadgad ko po siya para maging pino ang kanyang texture. Sinunod ko po ang kalamansi, hiniwa at piniga. In-extract natin ang katas. Ito po ang magsisilbi na ating marinade kasama ng toyo. Siyempre, hahaluan natin ng pampasarap ang pepper steak mix kasama ng paminta. Haluin pong mabuti kasama ng bawang at pagkatapos ito po ang ating ipapahid sa ating pork chop. Siyempre, para mas malambot ang pork chop, i-pound muna po natin siya. May nabibili pong pounder na ganyan sa halagang 60 to 70 pesos online. Of course, sa Shopee. So, you could buy one or pwede nyong gamitin ang likod ng kutsilyo para maging pounder nyo po. In that case, pag kinain nyo ang pork, malambot po siya. Ayan, pagkatapos dinip ko po siya both sides at ilalagay ko po sa separate na lalagyan. Pero syempre, para mas sumarap ang ating pork chop, ipapahid po natin yung mixture ng bawang, pepper steak at paminta sa ating pork chop mismo. Of course,
Sa bahay, pwede natin gamitin ang ating mahiwagang kamay, basta maghugas lamang. Pero syempre, if you are doing it commercially, especially kung nagluluto kayo para sa ibang tao, you might use as well gloves. May nabibili pong gloves online sa napakamurang halaga. Ganyan po ang gagawin ninyo para mas manuot ang lasa ng marinade sa ating pork chop. Kinuha ko po ang mixture ng garlic at inirab ko po siya sa mismong pork chop. Mas maganda po kung i-stay nyo ang or isa-set aside nyo ang pork chop sa refrigerator for about an hour kung nagmamadali kayo. Pero you could do this in advance. Pwede nyo po siyang i-freezer at pag gusto nyo lutuin, tsaka nyo po siya ilabas. Ang una po natin gagawin after that ay gigisahin natin ang sibuyas over high heat. Pagkatapos, isa-set aside. And into a separate pan, gugulatin po natin ang ating pork chop. Malakas na apoy po ang kailangan natin dahil kailangan natin siyang pan-grilled. And then, both sides po, turn it over hanggang maging golden brown. Tapusin nyo po ang procedure hanggang maubos ang pork chop. And then, ganyan po ang kanyang magiging itsura. Of course, it take time, so tapusin natin ang paggulat sa ating pork chop. Once ready, that's the time we're going to do our gravy. Pagkatapos, into the same pan, nilagay ko po ang cream of mushroom at ang harina at akin po siyang hinalo over low heat. Pagka na-incorporate na po siyang mabuti, lalagyan po natin ng remaining marinade at syempre ang ating mahiwagang tubig. You could use stock if you like, pero water po ang ginamit ko dito. Hinalo ko po siya hanggang ma-incorporate ang tubig sa ating mushroom powder at ang ating flour. Gagawa po tayo ng gravy para po sa ating pork chop. Tuloy lang po ang halo. Syempre, pampalasa, lagyan natin ng Knorr beef cubes. Haluin po natin hanggang makuha natin ang tamang consistency at lapot. Normally, pwede nyo pong ilagay ang ating pork chop sa sizzling plate and then tsaka nyo po siya buhusan ng gravy. Dahil wala akong sizzling plate, ang ginawa ko po, gumawa muna ako ng gravy and then tsaka ako ilalagay ang pork chop. Panguling-uli nga pala, nilagay ako ng butter para ma-achieve natin ang masarap na lasa ng ating gravy. Dagdag din po ako ng konting paminta para po mas lalong sumarap. Ayan, ready na po siya. Lagay natin ang ating pork chop. Arrange po natin siya dyan. Pagkatapos, yung katas na galing sa pinaglutuan ng pork chop, atin din pong ilagay. Siyempre, pampadagdag yun ng lasa at sarap. At pagkatapos, itoppings po natin ang ating sibuyas. Hayaan nyo lang po siyang makuluan. Pagkaraan, pwede na tayong kumain. Yari na ang ating pork steak. Naglagay po ako ng roasted garlic sa ibabaw para mas masarap. Kainan na! Yahoo! Happy cooking, everyone! Bye!